reason why this is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po muli sa ating pong lahat, sa lahat pong mga bagong gising po ngayon, sa mga nagkakape, sa mga namamalengke at naghahanda po ng baon ng kanilang mga anak. Maraming salamat po dahil tayo po binigyan muli ng isang bagong buhay ngayong umaga. Kaya tayo po ay lalong magbigay ng sigla at lumapit sa Panginoon Diyos. Pagpalain po kayo ngayong umaga sa inyo pong walang sawa na pagsubaybay sa mga taong patuloy pong sumusuporta sa palatuntunan pong ito, sa biyaya, sa pagkaaga, sa 91.9 BBS FM. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya po sa inyo na kami po ay samahan po ninyo sa loob po ng kalahating oras sa programa pong ito. At marami po kayong makukuhang aral sa araw pong ito. Ako po inyo makakasama sa loob po ng ilang minuto. Si Pastor Andy Bresuela ng Philippine Good News Church International Iriga City, at sa technical side naman po kasama po natin si Steven Pabis. Nawa po ay nasa magandang kalusugan po kayo ngayon. Ngayon po ay araw ng Huwebes at petsa 28 sa taong kasalukuyan. Ilan days na lang po ay Christmas na naman. Sa mga nagsi-celebrate po ngayon ng kanilang mga anibersaryo, kaarawan, o anuman po ang kanilang sinicelebrate sa umaga pong ito, nawa po'y maranasan at makuha po ninyo ang kahilingan po ninyo sa Diyos. Pagpalain po ngayong umaga. Ngayong umaga po, tayo po ay magbabasa ng mga ilang talata mula po sa Biblia na makapagbibigay po sa atin ng panibagong lakas at maaaring sa mga taong broken-hearted o di kaya'y wasak ang buhay, ay pwede itong i-restore ng Diyos. Ito po yung pag-uusapan natin. God of Restoration. Ang Diyos na nagpapanumbalik sa anuman wasak at sirang buhay. At pwede nating makuha ang teksto pong ito sa Genesis chapter 41, verse 39 hanggang 33. Ito po ang nasusulat sa sabi ng Genesis. Basahin ko po sa inyo upang meron ho tayong pagkaing espiritual ngayong umaga. Ito po yung pagkaing espiritual natin ngayong umaga. Kaya sinabi ng Paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang higit pa sa iyo sa karunungan at pag-unawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasayo. At ngayon, ihanda nga ko ang gagawin nga kitang gobernador ng buong Egypto. Ito po yung talata na kung ano ba yung mensahe na pwede nating makuha dito, bakit si Jose ay inilagay ng isang paraon sa pagiging isang gobernador. Alam niyo po si Jose ay isang bilanggo. Marami po siyang pinagdaanan. Kaya nga po yung topic po natin ngayong umaga ay God of Restoration. Ito po yung verse po natin. 3 verse po ito na maaring makapagbigay po sa atin ng panibagong hamon. Yung unang-una po yung binasa ho natin dito po sa Genesis na si Jose ay ginawang gobernador ng isang Egypto at ibinigay sa kanya ang pangalawang pinakamataas, kumbaga sa panahon natin ngayon ay Vice President. At maging sa buhay din ni Job, kung titignan po natin ang talata rin ho ng Job, basahin ko rin po sa inyo. Itong Job chapter 42 verse 12, ito rin po ang nasasabi po rito sa talatang ito. At ang mahuling araw ni Job, kunin ko lang po, medyo po. Ang aking mga uling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000
tupa, 6,000 kamilyo, 2,000 baka at marami pa pong iba kung titignan ho natin. Ano ba ang istorya mayroon po rito kay Job? At maging po sa Old Testament, meron din po istorya po rito na isang alibughang anak na kinuha yung kanyang kayamanan sa kanyang mga magulang at siya po'y umalis. Ito po yung tatlong talata na ating pong pagninilay-nilayan ngayong umaga. Alam niyo po si Joseph ay isang taong pinagtaksilan ng kanyang mga kapatid. Si Jose ay isang taong mahal na kanyang amang si Jacob. Ngunit itong mga kapatid niya ay nagtampo o nagkaroon ng inggit sa kanya. Siya ibinenta, ikinalakal si Jose. At napadpad ito si Jose sa bayang Egypto. Nakulong po ito si Jose dahil po sa pang-aakit ng isang reyna. At sa kanyang mga naranasan, may kapalit na ibinalik sa kanya ang Panginoon. Dumating yung mga panahon na si Jose ay ginawang pangalawang pinakamataas na nanunungkulan sa Egypto, maliban sa Paraon. At maging itong si Job, kung titignan po natin at pag-aaralan po natin ang talatang ito o ang aklat ni Job, mapapansin po natin dito, makikita po natin ang buhay ni Job, isang taong mayaman, isang taong magandang buhay, isang taong marangya, ngunit isang araw ay dumaan ang mga tulisan, ninakaw ang kanyang mga ari-arian, pinatay ang kanyang mga anak. Ito yung naranasan ni Job sa buhay niya. At dumating din ang mga panahon na nagkaroon siya ng mga sugat sa kanyang mga katawan. Kaya nga po sinabi ng kanyang asawa na sumpain mo na ang Diyos. Ngunit ano po ang sagot ni Job? Sabi ni Job, sa kayamanan, sa karangyaan lang ba tayo magpupuri sa Diyos? Sa kawalan na hindi ba natin mapupuri ang Diyos? Si Job kahit nagkaroon po siya ng mga sugat sa kanyang katawan, ay hindi po siya nagtalikod sa Panginoong Diyos, kundi lalo po siyang kumapit sa Panginoong Diyos. At tignan din po natin itong alibugang anak. Itong isang lalaking may 2 anak, at yung kanyang bunso ay hiningi ang kanyang mana. At nung maibigay ng ama ang kanyang mana, sa madaling salita, ito po ay umalis ng ibang bayan at ang kanyang sarili ay dinalan sa bisyo hanggang siya po ay tuluyan malustay ang kanyang kayamanan at wala na pong pambili ng pagkain at namasukan po siya bilang isang tagapag-alaga ng baboy o sa piggery. Nung panahon magkaroon ng tagutom ay ang kanyang ginagawa, sumasalo siya sa pagkain ng baboy. Tignan ho natin yung kalagayan na nangyari po sa kanya. Subalit dumating po yung mga panahon na itong tatlong istorya pong ito ay inirestore, ibinalik ng Diyos sa kanilang mga dating kalagayan na mas maganda pa. Kaya ang Diyos po ay may pusong nakahandang magpanumbalik sa buhay ng mas maayos pa kaysa dati. Kung ang buhay po ng isang tao sa panahon po ngayon ay wasak, kung ang buhay po ng isang tao ngayon ay broken family, nagkaroon ng pag-aaway, naghiwalay ang mag-asawa, kung ang buhay po mo ngayon at nararanasan mo na ikaw ay bagsak sa negosyo, nawawala ng pag-asa, tignan po natin itong Diyos na nagpapanumbalik sa lahat ng mga bagay. Inaayos niya ang lahat ng mga bagay sa buhay ng isang tao. Kung ang buhay natin ay nasa ganito, mas inilalagay niya pa sa maayos. Mas inilalagay niya pa sa magandang kalagayan. Ganito po yung Diyos na sa araw-araw ay lagi pong nakagabay at laging nakatingin po sa atin, mga kapatid at mga minamahal ko mga magulang. Ang Diyos po ay may pusong handa ho tayong tulungan. Kung tayo man po ay may problema, kung ang tao man ngayon ay wasak dahil sa bisyo, nasira ang buhay, kapatid, kaibigan, ano man ang iyong ginagawa ngayon, tignan mo itong talatang binasa ho natin sa buhay ni Job, sa buhay ni Joseph, at sa buhay ng isang alibugang anak. Ibinalik ng Diyos ang lahat ng mga bagay
na nawala sa kanila na masigit pa. Sa mga gawa, mapapansin po natin, Gawa chapter 3 verse 6 hanggang 10, ang mga apostol ay naglalakad at nakakita sila ng isang paralitiko na nakaupo sa templo. Ang sagot nila sa paralitikong namamalimos, sabi nila, wala kaming pera, wala kaming ginto, ngunit sa pangalan ni Kristo ay lumakad ka. Sa madaling salita, ang kwento pong ito ay nakapaglakad po ang isang paralitiko sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Anong punto? Ang Diyos po ay nagbabalik ng anumang klaseng kahinaan ng katawan ng tao. Nasa kalagayan ka man ngayon na hirap, gumising, mahirap matulog, nasa kalagayan ka man ngayon na paralisa o anuman ang iyong kalagayan, pansinin po natin yung talata ng mga gawa sa chapter 3, kung saan po ang mga apostol ay pupunta po sa loob ng templo. May nakita po silang paralitiko at namamalimos. Ngunit ang sagot po nila sa paralitiko na humingi ng kaunting kusing, wala silang pera o ginto, ngunit mayroon silang pangalan ng Panginoong Hesus. At nung kanilang banggitin ito, ang paralitiko ay tumayo at lumakad. Paano po ba mapapanumbalik natin ang ating mga buhay sa Panginoong Diyos? Paano natin mabibigyan ng daan para ang pagpapanumbalik ay mangyari at maging maayos muli ang ating mga buhay? Kapatid, ang sabi ng Bible, manalangin ka at humingi at hilingin mo sa Diyos na panumbalikin ang lahat ng mga bagay na minsan ay nawala sa iyo. Hilingin mo sa Diyos at kumapit ka sa Diyos, paniwalaan mo siya na kaya niyang gawin ang lahat. Sabi ng Bible sa Matthew, walang imposible sa Panginoon. Kayang gawin ng Diyos, hindi kayang gawin ng tao. Kung tayo man po sa panahon na ay nagkamali, nagkasala, dahil sa mga bagay na sa panahong tayo po ay nagtiwala sa ating mga sariling kakayanan, tayo po ay nagtiwala sa ating mga sariling kayamanan, at tayo po ay kumbaga nalulong sa bisyo o anumang bagay, pinabayaan natin ang ating katawan, kaya tayo ay nagkasakit. Sabi po ng Bible, ay pwede hong ibalik ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay po natin. Wala pong imposible sa Kanya. Kung nanghihina ho tayo po yung manalangin sa Panginoong Diyos. Ang kalusugan at trabaho, pananalapi, relasyon sa pamilya, kaya po itong muling ayusin ng Panginoong Diyos. Kung tayo lamang po ay lubusang magtitiwala at mananalig po sa Kanya, wala pong imposible sa Kanya. Kaya niya pong ibalik. Pangalawa ho, na kung paano natin mapapanumbalik ang ating dating kalagayan sa buhay. Paano ba ito mapapanumbalik ng Diyos? Pangalawa po, sumunod ho tayo kay Hesus. Kay Hesus lamang po tayo sumunod. Sa Kanyang mga salita, doon lamang po tayo maniwala sa mga sinasabi ng salita ng Diyos patungkol kay Hesus. Dahil ang pagpapanumbalik ay hindi po nagmumula sa ibang tao at hindi rin po galing sa gobyerno at hindi rin po galing sa kapitbahay natin. Ang pagpapanumbalik sa buhay ng tao sa isang maayos na buhay, wala pong ibang makakagawa po nito ang Diyos. Lumayo tayo sa mga bagay na nakapagsira ho sa atin. Talikuran po natin ang mga bagay na naging dahilan ng pagkasira ng buhay po natin. Kung tayo man po ay naubos ang oras natin sa pagpapayaman, kung naubos man po ang oras natin sa bisyo, naubos man po ang oras natin sa trabaho, tayo po yung manumbalik sa Panginoong Diyos at limitahan natin o talikuran ang mga bagay na hindi nakakabuti upang mas lalong bumuti ang buhay po natin. Pangatlong punto na nais ko pong iwan sa bawat isa dito po sa talatang ito. Hawakan po natin ang mga sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi darating ang panunumbalik kung hindi mo paniniwalaan ang Diyos.
Kailangan po nating maniwala sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan. Kailangan po nating humawak lagi araw-araw sa Kanyang pagkilos. Doon lamang po pwedeng mapanumbalik ng Panginoong Diyos ang ating mga sarili kung tayo po ay magkakaroon ng pagtitiwala sa Kanya. Dapat po tayo magbago ng attitude. Dapat po tayo magbago ng ugali. Kung tayo po ay dating mahilig sa bisyo, baguhin po natin ito. Kung tayo po ay dating taong mataas ang pride, baguhin po natin ito. Sapagkat hindi po ito nakakabigay ng kaluguran. Kaya nga sabi ng Biblia, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ano man ang pwedeng gawin ng isang tao ay walang kabuluhan kung wala ang dakilang Diyos. Ano halimbawa na pwede nating sundan dito? Sa 3 talatang binasa ho natin, anong magandang ehemplo ang pwede nating makuha sa kanila? Unang punto po dito sa kung ano ang pwede ho nating makuha sa 30 talatang ito, hindi nagreklamo ang mga ito sa panahon na sila ay dumaraan sa mga hamon ng buhay. Unang-una ho, si Jose. Hindi po siya nagreklamo sa Diyos at higit sa lahat po ay hindi po siya gumanti sa kanyang mga kapatid sa kanilang ginawa na siya po ay ibenta sa mga mangangalakal. Hindi po siya nagtanim ng galit o anuman, kundi mas minahal niya pa ang kanyang mga mahal sa buhay dahil napagtanto niya na ang mga bagay na ito, ng mga pangyayaring ito ay kalooban ng Diyos. Hindi niya itinakwil ang Diyos sa panahon na dumaraan sila sa pagsubok. Katulad po ni Job, hindi niya po itinakwil ang Diyos sa panahon na ang kanyang kayamanan at ang kanyang mga anak ay bawiin, patayin ng mga tulisan, at ang kanya namang asawa ay iwan siya dahil sa kanyang sakit na ketong sa buong katawan, at halos hindi niya na alam kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili sa sakit ng kanyang nararanasan. Ni minsan na hindi niya itinakwil ang Diyos. Tinanggap niya ang lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Dahil wala na rin naman talagang magagawa ang isang tao kapag naranasan ang isang bagay na hindi inaasahan, kundi tanggapin. Ang isang alibugang anak, sa panahon na siya ay naghihirap, sa panahon na siya ay nakakaranas na ng gutom, na-realize niya ang kanyang pagkakasala. Kaya kung tayo po, mga kapatid, mga mahal kong taga-subaybay, sa palatuntunan pong ito, ay dumarating sa mga ganung bagay, mas maganda pong saliksikin natin ang ating mga sarili at ma-realize po natin sa ating mga sarili kung ano nga po ba talaga ang ating nagawa sa harapan ng Panginoong Diyos. Tayo po ba ay naging karapat-dapat sa Kanya o naging makasalanan? Itong alibugang anak na ito ay ang kanyang ginawa sa panahon na naroon siya sa kawalan. Ang kanyang tinawagan, walang iba kundi ang Diyos. Ang sabi niya, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa aking mga magulang. Itinuring niya kanyang sariling mababa. Itinuring niya kanyang sarili na isang taong nagkasala. Ito yung problema sa panahon natin ngayon, mga minamahal ko, pag tayo po ay nagkakasala, ay para hubang ibinibigay pa natin at ibinibintang natin sa iba ang ating mga kasalanang nagawa. Hindi marunong tumanggap ng mali ang karamihan sa panahon ngayon.
Masyadong mataas ang pride. Masyadong mataas ang ego. Mga minamahal kong mga kapatid, na walang sawa pong sumusubaybay sa palatuntunan pong ito, ito pong mga aral na ito ay makapagbibigay po sa atin ng hamon. Marami pa po mga talata sa Bible na pwede ho nating basahin. Marami pa mga talata sa Bible na makapagbibigay sa atin ng hamon. Ito lang pong 3 talatang ito ang kinuha ko dahil napakaganda po. Mula sa pagiging bilanggo, naging isang gobernador. Ito naman isa, si Hub, mula sa pagiging isang mayamang tao. Marami yung kayamanan si Hub. Naging isang pulube. At sa pagiging isang pulube, nawala pa ang kanyang mga anak. Pinatay ng mga tulisan. Nagkaroon ho pa siya ng mga sugat sa kanyang katawan. Ito naman isang kabataan na malaya sa buhay, enjoy sa buhay, dahil mayaman ang ama. Hiningi niya ang kanyang kayamanan upang mangibang bayan, makipagsapalaran, ngunit dinala ang kanyang sarili sa bisyo at kasalanan. Subalit, sa kanilang mga ginawa, ay may isang parusang nangyari. Ngunit, noong mga panahon na na-realize nila ang kanilang mga pagkakamali, may tugon ang Diyos. Pagpapanumbalik sa mga bagay na sa kanila ay nawala. Higit sa lahat, pinanumbalik ng Diyos ang relasyon ng pamilya ni Hub sa kanya. Nagkaroon ng panibagong pamilya si Hub. Nagkaroon ng bagong anak. Nagkaroon ng bagong asawa si Hub. Si Joseph naman, ano ho bang nangyari sa kanya? Nagkaroon sila ng malalim na pagmamahalan bilang magkakapatid. Ibinalik ang relasyon ng pagmamahal bilang magkakapatid. Sa alibugang anak, ano makukuha ho natin? Ibinalik yung tunay na pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang. Yung pagrespeto. Kaya mga kapatid, mga magulang, ito yung aral na pwede ho nating makuha sa araw pong ito. Ano mang bagay na nawala, ano mang bagay na nasira, ano mang bagay na nalugi sa isang tao, tandaan ho natin, kaya pong ibalik, i-restore ng Diyos. Kaya ho yan i-restore ng Diyos. Wala pong imposible sa Kanya. Kung si Hub ay nawalan ng 100 tupa, sabi po ng Bible, ibinalik niya po ito ng mas pa, doble pa ang ibinalik sa kanya. Kihub ng Diyos. Kung ito naman si Joseph ay nawala sa kanyang kinabukasan dahil siya po'y naging alipin at nakulong, itinaas naman siya ng Diyos sa pwesto. Nagiho siyang pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas na nanunungkulan sa bayan ng Egypto. Ito namang kabataan na itong prodigal son, ibinalik sa kanya ng Panginoon, yung tunay na pagmamahal sa kanyang magulang. At kailanman ay hindi siya tinakwil ng kanyang magulang at lalo siyang minahal. Ganun din po ang Diyos po sa atin, mga kapatid. Kaya nawa po ngayong umaga ay nakapagbigay po sa atin ito ng isang panibagong muling hamon na mailagay po natin ang ating mga sarili sa paniniwala sa Diyos. Na kaya pong ibalik ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay sa buhay po natin. Kaano man po kahirap, may sakit ka man, may karamdaman ka man, nakahiga ka man sa banig ng paghihirap,
nasa bisyo ka man ngayon, ano man ang kalagayan mo, manalig ka lang sa Diyos at magtiwala. Saliksikin natin ang ating sarili, tignan natin kung tayo nagkasala at nagkulang sa Panginoong Diyos. Manumbalik po tayo. At pag nanumbalik po tayo, papanumbalikin din ng Diyos ang mga bagay na nawala sa atin. Relasyon sa pamilya, kalusugan, kayamanan, wala pong imposible sa Kanya. Magandang gabi po o umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kasama at naging kabahagi sa mga oras pong ito si Pastor Andy. Bago po tayo magtapos, tayo po yung muling manalangin sa Panginoong Diyos. Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas ka po namin at pinasasalamatan. Nagpapasalamat kami sa iyong dakilang pagmamahal at pagkalinga. Nagtitiwala kami sa iyong mga salita na may kapangyarihan at may kakayanan na ibalik ang anumang bagay na nawala. Kung kami ay nakaranas ng sakit at karamdaman, nakaiga sa manig na karamdaman, nagtitiwala ho kami, Panginoon, pagalingin niyo, Diyos, ang lupang katawan dahil naniniwala kami na kayo ang may likha ng lahat sa buhay po namin at maging sa buhay po namin, O God. Pinupuri ka namin at sinasamba at tinataas. Pagpalain niyo po ang mga nakikinig ngayong umaga, saan man po sila naroon. At ang mga salita mo nawa ay patuloy na magkaroon ng rema o buhay sa kanila at hindi masayang. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa buong maghapon, ang aming pong hangad, ingatan niyo po kami at gabayan. Ilayo niyo kami sa anumang mga bagay na hindi mabuti. Bigyan niyo ng kalinawan ng aming kaisipan, makapagdesisyon ng tama at makapagsalita ng tama, hindi makapanakit ng kapwa. Salamat po, Ama, at tinataas ka namin. Sa iyo namin pinauubaya ang buong maghapong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ilang sandali lang po, di na rin po magtatagal, susunod rin po ang programa ni John Bernas sa Kakampi Network.